So this is how you are going to introduce your chapter 4. They should be personalized depending on your study. Tingnan nyo to. Presentation, analysis, and interpretation of data. Alright? This chapter deals with the presentation, analysis, and interpretation of data gathered in this study. That's the introduction, the introductory sentence. And then, this chapter provides the results that were past tense na. So, kaya kayo guys, yung pinapacheck nyo sa chapter 1 to 3, naka-present pa yun in future tense. Pero pag chapter 4 na, lahat ng verb ninyo mula chapter 1, papunta sa chapter 4 and 5, lahat yan ay naka-past tense na. Okay? So, this chapter provides the result that were established from the analysis of primary data obtained from grade 7 to 10 students at Baunan International High School. The analysis aimed to determine the effects of social media use on learners' moral development. So, ang chapter 4 ninyo, ang introduction nyo ay pare-pareho dito. Pero pagdating sa mga kasunod na sentence, that will be personalized based on your study. Maliwanag? After nyan, table 2.1, demographic profile. Ayan, tingin. Ito yung table. Present nyo. The table presents the age distribution of 188 students and respondents who were involved in the conduct of the study. Present. After i-present, in-interpret. The data reveals that majority of the respondents fall in the age group of 13 to 14. Bakit? Ayun. 104. Diba? 104, which is 55.32% first round. Okay? So, ang kukunin nyo lagi dito, yung pinakamarami at pinaka-konti. Okay? So, this is followed by, sa siya, diniscuss niya lahat eh. Pinabayaan ko lang. Ganado eh. Okay? And then, ayan. So, nilagay niya yung percentage, may interpretation, and then, this distribution. O, ayan niya. In-interpret niya na. Sabi doon, this distribution suggests that the study's finding will primarily reflect the experiences and perspectives of early adolescents, making it essential to consider the unique developmental characteristic of this age group when analyzing their social media use and moral development. So, ibig sabihin nun, dahil nga marami na distribute na maayos yung mga age bracket niya, mas magkakaroon ng iba't ibang perspective. Mas maayos. And then, the high concentration of respondents, another interpretation. Implication na to. Sorry. Interpretation. Presentation. Interpretation. Implication. The high concentration of respondents within the 13 to 16-year-old range has significant implications for the study. Early adolescence is a critical stage in moral and cognitive development as individuals in this age group are actively forming their personal values and ethical perspective. During this period, social media influence, including the digital blah 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 blah. So, ang haba ng kanyang test. Given the concentration of respondents in early adolescence, there is a need. Ayan na. So, ibig sabihin nun, kasi, ano anong significant ng study mo? Bakit mo ito ginagawa? Kasi kung wala naman pala itong silbi, tigilan na natin ito, naglolokohan tayo. Sinabi niya dito, given the concentration of respondents in early adolescence, there is a need to reinforce guidance programs. So dahil doon sa nakita niyang resulta, sinabi niya na kailangan ma-reinforce yung guidance programs. Kasi nga, ang mga estudyante ngayon ay grabe gumamit ng social media. So nakita ninyo, you present, you analyze, give its implication, and then kung ano, balikan ninyo yung significance niya. Ano ini-imply niya. Tapos, dapat dito, may, eto tinan dito. Sorry guys, nagugulo kasi pero hindi pa ito hindi pa siya PDF. Presentation, analysis, implications, and then, nag-explain siya ng significance nun, di ba? Pagkatapos nun, may triangulation tayong tinatawag. Ibig sabihin ng triangulation, after nyo ma-present, ma-analyze, magbigay ng implications, balikan nyo yung chapter 2 nyo. Ito na ang silbi ngayon ng chapter 2 nyo.
Kasi, kung ito yung resulta, itong table na to, ito yung sinasabi niya, ito yung resulta, ano yung magpapatunay o susuporta doon sa mga researchers nyo or related literature nyo, doon sa resulta ng chapter 4 nyo, doon sa table nyo. Tingnan nyo. A study of, o ganyan, blah, 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 title, Social Media Influence on the Moral Development of Secondary School in Nigeria presents similar findings. Pareho ng findings. Sabi niya, regarding the concentration of adolescents respondents, the majority of the respondents were aged 13 to 16. So, pareho ng resulta. Na ang majority ng mga estudyante na gumagamit ng social media ay between ages 13 to 16. So, kailangan yung gawin yun. Kailangan yung balikan ng chapter 2 nyo. So, ibig sabihin nun, hindi pampakapal lang ng thesis ang chapter 2 kasi dun yung kukunin yung supporting literature nyo and supporting study nyo that will substantiate, that will strengthen dun sa ng resulta ng bawat table. So, age pa lang pinag-uusapan natin. So, punta natin iba. O, ito naman, male, female. Ayan, the table shows, so, pre-set, in-interpret, implications, hindi lagi nawawala. And then, ayan, sabi niya dito, with the higher proportion of female students, the study may yield insights that are more applicable to how female students experience social media and moral development. This suggests, ayan, implications na naman. So, sinabi niya, ibig sabihin nun, sabi niya, the need for gender-sensitive approaches. May need sa gender. Ayoko nang, di ba lagi may implication, lagi may interpretation, lagi may, hindi mawawala yun. Kaya siya tinawag na triangulation. Tingnan natin kung ano yung ano niya. A parallel study that supports this demographic trends is the research conducted by, ayan. So again, may related study. So lahat ng ito ay nandun sa chapter 2. Kaya ito yun. Pag wala sa chapter 2 nyo, ibig sabihin nun, maghahanap ulit kayo at idadagdag nyo siya sa chapter. Karin yan ha. Okay na tayo dyan. Bawat table, alam nyo na gagawin ha. Present, analyze, interpret, implications, supporting, study, or literature. Okay na tayo. Tapos na tayo dyan sa chapter 4. Yan lang ang chapter 4 guys. Dami niya kasi table, di ba? Ayan in terms of moral behavior. Tingnan niyo to guys. Type of content. Malaki, may strong correlation ang type of content. So, ibig sabihin, halimbawa, ano bang pinapanood ng mga estudyante? Bold ba? Ang content ba ay tungkol sa mga reels ba? Mas malaki yung naging epekto ng content sa moral behavior and moral development ng estudyante kesa sa platform. Halimbawa, Facebook, Twitter, wala siyang kinalaman, although may moderate. May moderate. Ganon din ang amount of time spent. May moderate. Pero significant. Pero pinakamalakas yung correlation o yung relationship kapag pinag-usapan na yung uri ng content na meron ang social media. Diba? Sabi ko, totoo yan. Kapag pinaliwanag sa ko, binigyan ko na sa kanya yan. The data indicates the moderate correlation, blah, blah, blah. Pinapaliwanag ko na yan sa kanya. Pearson art. Di ba Pearson art? Kasi sabi ko, there's something wrong with that. Alright, sige, let's continue. Eto na. On roles, parents, teachers, and peers play in mitigating the impact of social media. Understanding the influence, blah, blah, blah. This is already what they call thematic analysis and may saturation tayo. Okay, mag-alala, hindi ko na kayo pahirapan sa saturation. Sinabi kasi natin saturation, ganito yun guys, ganito technique. At least sinabi ko sa inyo, alam niyo na to. Sa qualitative research, hindi lang kayo basta magte-thematic analysis, and hindi lang kayo basta magpo-critique. May tinatawag tayo na saturation of data. Ibig sabihin ng saturation of data, pinigan nyo ng gusto hanggang sa wala na talagang ibang theme na lalabas. Yun ang ibig sabihin ng saturation of data. Kumbaga sa nyog na kinukunan nyo ng gata, pinigan nyo pa ng gusto hanggang sa totally wala na lumabas na katas o wala na lumabas na gata. Ang saturation of data, pinipilit nyo pa rin na parang isaturate yung data, na himay-himayin yung data
hanggang sa totally, iisang team na lang talaga ang lumabas. Okay? So, dito sa kanya, parental guidance and modeling ang lumabas. Ano yung sabi niya dito? Yung roles daw ng parents and teachers siya sa peers na nag-mediate dun sa impact ng social media sa students' moral development. Ano daw yung nag-mediate? Parental guidance and modeling. So, ibig sabihin niya, ang sumagot ng ganyan is si parent 1, si parent 3, si parent 7, si parent 9, and 10. Pagdating naman sa teacher, si 2, 5, 9, 12. Sa student naman, 3, 7, 8. So, hindi nyo ilalagay dyan. Halimbawa, si Ana, si Dina, si Mona. You're going to write teacher 1, teacher A, teacher 2, teacher A, teacher B. Maging ano lang kayo, maging consistent lang kayo. Kung number ang gagamitin nyo, edi teacher 1, 2, 3. Kapag letter naman, teacher A, teacher B, or participant A, participant B. Hindi nilalagay ang pangalan ng participants for ethical purposes. Alright? So, ganyan mag-ano. Guys, pinalusot ko lang to kasi wala nang oras. Pero alam niyo ba, dapat may explanation yan. Ito yung team. Parental guidance and monitoring. Ano ang ibig sabihin ng team na yan? May ganun explanation. So, ito si participant A. Ito yung team. Ano ibig sabihin nun? Tapos ito yung summary of responses ang tawag dyan. Diba? Kung ano nakikita nilang ginagawa namin sa social media, ginagaya nila, hindi yan yung, actually, ito yung pinakang buod. Pero mahaba yung sinabi nila. Ilalagay niyo yung lahat ng sinabi nila kasi magpo-coding kayo, di ba? Sa appendices na. Pero dito sa chapter 4, ang ilalagay niyo ay yung pinakang sinabi nila pero pinakang thought na kailangan na papasok sa parental guidance and modeling. Modeling ang pinag-uusapan natin, di ba? Sabi nila, ano nakikita nilang ginagawa namin sa social media, ginagaya nila. What they see us doing in the social media, they imitate. That's why we need to be careful. Modeling, kasi ang theme, yun yung na-saturate. Okay? That's chapter 4. So, at least to, mixed method to, napakita ko kayo ng isang example kung paano tinitreat ang quantitative data, paano tinitreat ang qualitative data. Pero wait, there's more. Ano ang meaning ng responses? Ano ang implication? And oral to the findings, Livingstone et al. Examine children's experiences. So, again, meron siyang related study and data. Ayaw mo na? Drop na? Drop na lang? Ulit nyo na lang ulit. Monitoring and regulations. Dalawa. Hindi ko to sinasaturate. Kapakot na ako. Hindi ko pinasaturate. Hindi naman nila alam dito. Hindi ko sinasaturate yung ano nila. Kapakot na ako. Gusto ko sana sabihin, advisor ako. Alam niyo ba kung magkano lang